na po kanginang kumikembot kayo. Nadala na po ng pagkembot ninyo ang sumasakit ninyong balakang, sumasakit ninyong tuhod, sumasakit ninyong ulo, lalo na po ng ikilig natin ang ating mga ulo. Ganyan po kadakila ang ating Panginoon. Sa kanyang munting kaparaanan, siya ay kumikilos para tayo ay maging masaya. Amen? Mga paalala lang po, ilang araw na lang po ba bago mag-anibersaryo? Yung araw-araw po yan, tinatanong po yan ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ilang araw na lang po? 13 na ngayon, di ba? 18 ang start ng nobinaryo. Ang tinatanong ko, ang start ng nobinaryo, hindi ang anibersaryo. So 13 ngayon, 5 days na lang. On the 5th day, start na po ng ating nobinaryo. So muli ko pong ipapaalala sa inyo, Caps, hello Caps, espiritu po talaga kayo. Bakit po? Tingnan nyo po ang kulay ng banderitas. Ano pong kulay? Puti. Kung natatandaan nyo po, buhat po nang ako'y tumayo dito, sabi ko, kung maaari at kung kaya natin, simula sa ika-14th year ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, tuwing pupunta tayo sa dambana, kung meron kayong puting t-shirt, kung meron kayong puting blouse, yun na po ang isusuot natin. Lalo't higit sa araw ng anibersaryo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ang espiritong nag-uudyok sa akin at ang espiritong nag-udyok sa mga Caps para maglagay ng puting banderitas, isa lamang po. Walang iba kundi ang espiritu ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya simula po sa 18, as usual, mag-i-start tayo ng chaplet ng alas 12, susundan ng pagdarasal ng Santo Rosario, susundan na po iyon ng ating nobinaryo. Yung mga susunod na kaganapan, wala na pong makapagsasabi sapagkat iyon po ay ipararating ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Doon sa araw na papatak ng linggo, ang isa sa mga araw ng nobinaryo, ganun pa din daw po yung oras. Alas 12 pa rin po. Huwag po kayong malilito sapagkat noong mga nagdaang panahon, alas 6 ng hapon, pag-araw ng linggo, pag tumama ng araw ng linggo. Pero ngayon, para walang kalituhan, mula sa first day hanggang dun sa anibersaryo, first day hanggang 9th day, lagi pong alas 12. Subalit sa araw ng anibersaryo, sa 27 ng October, ang registration po ay magi-start ng 7 o'clock. Meron po tayong registration table. Lahat ng dadalo sa anibersaryo, nandun po yung ating mga kabataan at sila po ang nakatalaga para sa registration. Sa ganap na alas 8, makinig po kayong mabuti, baka malate kayo. Sa ganap pong alas 8, magsisimula na po. Magsisimula na po ang ating mga gawain. Ika-8 ng umaga, as usual, pagdarasal ng chaplet, rosaryo, pagpupuri, at masasayang awitin o praising song. Yun po yung part 2. Part 3, pambungad na awit ng Divine Mercy Choir, pagbabahagi ng pananampalataya o yung sharing. Usually po, yung mga napagaling ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nagpupunta po sila dito, yung galing po sa mga iba't ibang lugar. At sila po yung binibigyan ng pagkakataon na makapagbahagi. Pagkatapos po nun, isang production number. Ala na po yung in-between sharers may aawit, hindi po. Pagkatapos po ng sharing, isang production number. Nanduroon na po yung number ng choir, alagad, caps, tagasunod, kabataan, saka po yung mga chapter. Yung Tondo chapter, Valenzuela chapter, Mapaniki chapter, doon po papasok sa production number lahat po ng kanilang pagtatanghal. At pagkatapos po ng production number, ang huling awit ng Divine Mercy Choir.
Part 4, yung pong lunch break. Pamatid, gutom. Hindi po masyadong marangya, basta pamatid, gutom. At ito po ay magsisimula ng 11 o'clock to 1 o'clock. Caps, yun po yung schedule. Ano po, pinagbibigay alam ko po sa inyo, kaya dapat po 11 o'clock, nakaprepara na po yung pagkain sa lunch break. Pakisabi na lang po sa chairman, Caps, ano po, para po makapaghanda sila. At meron pong mga katulong na to na tutulong sa pagsiserve. At uulitin ko po, napag-usapan po nung meeting na wala na pong tatayo. Doon na lang po kayo sa upuan ninyo at meron pong lalapit para bigyan kayo ng pagkain. Hindi na po kayo pipila doon. Sapagkat napakapangit naman po nung pipila tapos tatatakam pa. Yung po'y masyadong gawaing makatao. Kaya pakita po natin na talagang kakaiba tayo, may disiplina, stay lang kayo sa upuan nyo, may mga lalapit po sa inyo para bigyan kayo ng pagkain. Okay po? Kaya po at exactly 1 o'clock, dapat po lahat nakakain na. Nakakain na po lahat. Sapagkat pagdating po ng 1 o'clock, yun po yung mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, yung pinakahihintay po nating lahat. Sapagkat kakaiba po talaga ang mensahe. Ako na po talaga ang magpapatotoo. Sa 7 taong ko ditong nakasaksi ng anibersaryo, iba po talaga ang mensahe ng banal na Espiritu, lalo't higit sa araw ng anibersaryo ng kanyang kinalugdan. Okay po, bibigyan po ng 2 hours ang ating mahal na Apo. 1 to 2, 2 to 3. Sapagkat pagdating ng alas 3, yun na po yung banal na misa. At talagang mahal tayo ng Diyos. 2 po yung paring darating para sa celebration of the Holy Eucharist. Ang kura paroko ng Bahay Pare at si Father Jess Cruz ng Baliwag. Pagkatapos po ng misa, approximately, matatapos po iyon ng bago mag-alas 5. Sa dami po kasi ng binibigyan ng komunyon at binibigyan nag-aalay, kaya medyo po humahaba, kaya ina-approximate po namin yun ng 2 oras. Pagkatapos po ng misa, ito na po yung hindi nyo dapat i-miss. Sapagkat sa paglalakad nyo pa lang, sa pagsama sa prosesyon, lalo na po may mga karamdaman, marami na pong nagpatotoo na sa prosesyon, nakakadama sila ng kagalingan ng kanilang katawan lupa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, ang prosesyon, maalala ko po, meron pong isang pasyente na talagang hindi nakakalakad. Alala niyo po ba yon? Na nang sumama sa prosesyon, nagulat siya at habang nagpuprosesyon, nagiging diretso yung lakad niya, kumikilos na po ang himala ng ating Panginoon. At hindi po magiging kumpleto ang inyong pagsakripisyo sa araw na yon kung hindi po tayo sasama sa prosesyon. Kaya pagkatapos po ng prosesyon, ng misa, ay ang ating prosesyon ng Divine Mercy, ng Lord of Pardon, at saka si Mama Mary. At pagkatapos po ng prosesyon, hindi pa po uwian yun. Hindi pa po. May kaganapan pa rin po dito. Nung po dati, yung dati hindi ko po alam ngayon, may mga binibigay na alay ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Hindi ko po alam ngayon kung ano yung alay na ibibigay. Pero nung po nakararaang taon, napakaraming alay na ibinibigay na ang bawat isa'y nagmimithi sapagkat iyon ay napaka-symbolic sa atin. So pagkapasok po ng prosesyon, meron pong isang sorpresang bilang. Pagkatapos po, hindi po natin alam, baka magmensahe pa ulit, at ang pangwakas na panalangin bago po tayo maghiwa-hiwalay. So I hope na naging maliwanag sa bawat isa ang magaganap sa ika-27 ng Oktubre. Kung po pwede lang, mag-white po tayo. At ito po isasamantalayin ko lang, kapatid na Larry, ang ating facilitator. Natutuwa po kaming mga alagad at ang iba sa atin na sabi, Mami Beth, salamat na ayos na yung mga dasal natin. Hindi na iba-iba yung mga sinasabi. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron pa din po tayong dapat na itama para po sa ika-14. Simula ng ika-14 na taon, plansyado na po tayo. Amen po ba yon? Sa pag-awit po,
Ito po yung mga dapat nating itama. Ako'y isang pamayanan. Isang pamayanan ka ha. Hindi ka lang nasa pamayanan. Iba yung nasa pamayanan, iba yung ikaw mismo yung pamayanan. I am the church. Hindi, I am in the church, but I am the church. Kasama ka mismo ng ating Panginoon. So, yun po yung isa sa pagtatama. Hindi po, ako'y nasa pamayanan. Hindi po, ako'y isang pamayanan. Amen po ba? Okay po. Pangalawa pong dapat nating itama. I got spirit in my head that is keeping me alive. Nasaan po ba head nyo? Pakituro nga po. Sige nga po, lagay nga po nyo yung mga kamay nyo sa head nyo. Ba't po nandito yung iba? Nasa sentido. Andito po yung head natin. Kaya mas maganda po, pagka yung, alam niyo po ba yung sa advertisement ng McDo? Paano po yung position ng head doon? Ayun ang maganda. Sige nga po, subukan nga natin. I got spirit in my head that is keeping me alive. Kasi po nakaganon para po bang pag din nakalagay parang hindi makalaya sa dami ng problema. Amen po ba? Para bang punong-puno ng problema, sumasakit ang sentido. Napapansin ko po yun. Kaya ngayon na po yung takda para itama. Sapagkat ang 14 na taon, mapupuspos po tayo ng iba yung galak. Ano po? Another correction. I got spirit in my shoulders. Dalawa po ito, hindi po ba? Ano po sinasabi nyo? I got spirit in my shoulder, that is key. Isa lang po babalikat nyo. Dalawa, hindi ba? Pag dalawa, tama? Yun! Shoulders! I got spirit in my shoulders, that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. Meron pa rin po ako napapansin Yung pong alive, sinasabi, alike. I got spirit in my shoulder that is keeping me alike. Hindi po, alive. I got spirit in my shoulders that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. Okay, pangatlo ha. Natatandaan niyo ba yung mga correction? Okay, pangatlo. I got spirit in my hip. Ilan ba ang balakang nyo? Ilan? Isa lang ang balakang natin, hindi dalawa. Dalawa yung buto, pero yung balakang isa lang. At nasaan po yung balakang? Bakit po din nilalagay? Ano po ba to? Ilan ba bewang nyo? Isa lang. Kaya yung balakang, isa lang din. I got spirit in my hip that is keeping me alive. Andito po yung hip. Sabi po nung nanonood sa internet, bakit yung mga taga Divine Mercy, yung hip nasa bewang? Napapansin pala nila yon. Ito po yung hip natin, ito, hindi po dito. Ito po ay waist. Ito ang hip. Okay, I got spirit in my hip that is keeping me alive. Keeping me alive. Okay po ba? Ano po ang kasunod sa hip? Ilan po ang knee? Ilan? Ang tanong ko, hindi ilan ang tuhod? Dalawa. Sa makatawid, ano ang tama? Yun! I got spirit in my knees that is keeping me alive. Sinasabi nyo kasi knee Kaya yung iba sa inyo, isang tuhod lang ang gumagaling Kasi knee ang sinasabi, knees po yan, dalawa po yan. Kaya, I got spirit in my knees that is keeping me alive. Keeping me alive. Sana po matandaan po natin yung mga corrections. Ano po? Sumunod na correction. Ito pa po. Wait lang. Hindi, wait lang. Hindi yon. Naku, nakalimutan ko. Ako ay masaya, ikaw ay masaya, tayong lahat ay masaya. Ikaw Ako ikaw, tayo ang kasunod nun. Ang sinasabi kasi, ako ay masaya, ikaw ay masaya, kahit saan ay, hindi mali po yun, wala pong consistency. Dapat, ako ay masaya, ikaw ay masaya, tayong lahat ay tayong lahat. Amen. Ito pa po yung isa. Dito ay masaya, doon ay masaya, kahit saan ay masaya. O, gets yun na.
Kasi dito, doon, kahit saan. Ang pinag-uusapan kasi lugar, dito, doon, kahit saan. Yun po yung mga mali na napapansin ng mga nanonood sa internet. Hindi daw po tayo consistent doon sa mga wordings natin. Last, ito pa po ha, ito po ay napaka-funny. It sounds funny. Sabi po, I raise my... Ano tama? Pakiulit. Oo, ilan ba yung ganito nyo? Dalawa. Kaya, I raise my thumbs. Hallelujah, amen, and praise the Lord. Ito po yung funny eh. Ang sabi po, I raise my tongue. Meron pong ganun. Opo, nakikita po. I raise my tongue. Ano ba yung tongue? O i-raise ba yung dila mo? Paano yun? I raise my tongue. I raise my thumbs. Ito po yung thumbs natin. Thumbs po yan. Thumbs. Sana po ay huwag kayong ma-offend. Kasi po, alam niyo po wait lang po Alam niyo po ba kung ano pangalan ng ating samahan? Kapatirang Divine Mercy Missionary Incorporated. Ibig sabihin, hindi po tayo isang simpleng samahan. Ang samahan po natin ay global. Ibig sabihin ng global, pang buong mundo. Bakit? Meron tayong chapter sa Japan. Meron tayong chapter sa New Jersey. Meron tayong chapter sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya ito po ay global. Kaya dapat po nating ilagay lahat sa tama. Amen po ba yon? Nasaktan po ba kayo sa correction ko? Huwag kayong masaktan na kasi gusto natin yung samahan natin magkaroon ng talagang quality po yung ating samahan. Kasi incorporated tayo, worldwide tayo eh. Kaya po dapat lahat po ng tama, yun po yung makita sa atin. I hope na going to the 14th year, lahat po ay plansyado at maisasaayos na natin sa kasuutan, sa tamang salita, sa tamang panalangin, sa tamang pag-awit, lahat na po yan. Amen po. Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na po ang ating facilitator, kapatid na Larry, si Caps Larry. Sorry po sa paggamit ko ng oras. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Kanina po, napagod po siguro tayo doon sa Joyful. Ano po? Ako rin po, medyo natagtag ng konti. Buti nakaabot ako. At medyo nawala ng konti yung nervous ko. Kasi po, sa totoo lang talagang fear ko po kasi yung humaharap sa maraming tao. Kaya lang po, ito po ay atas sa atin. Kaya pinipilit ko na pong ito ay matupad ko, magampanan ko, dahil po sa totoo lang, napakaliit lang ang sakripisyo nito kumpara sa sakripisyo sa atin ng mahal na Apo Conching. Kaya lang po, nung maupo po ako doon, merong konting pinahayag si Mami Beth, napahinga ako, bumalik na naman yung nervyos ko. Pero napakaganda po ng kanyang mga, at least paalala po sa ating lahat. Ano po. Alam niyo po, nung pong makita ko po yung schedule ko doon, naging pang-araw po ako kasi dati panggabi ako. Sabi ko, naku, naging pang-araw ako, sabi ko. Kaya nga po, napaisip ako dahil kung minsan nagtetema, di po ba? Alam niyo po, talagang hindi naman po nagpapabaya yung Panginoon Kinabukasan lang po, may sagot na siya rin sa naging tanong ko. Alam niyo po, ibahagi ko lang pong konti. Kinabukasan po yun, umaga, mga 4 a.m. po. Nagising po ako. Hindi ko po alam, napaisip na lang akong basta at namalayan ko na lang. Nagpupuri ako sa Panginoon. Tumutulo po yung luha ko talagang. Hindi ko po alam kung ano yung nararamdaman ko nung oras na yun.
Siguro po talagang yung oras na yun, siguro inangking kong pinagalak niya ako nung oras na yun. Napakagaan po. Akala ko nga po nananaginip lang ako eh. Pero nararamdaman ko po yung luhang tumutulo na mainit dito sa tagiliran ng aking mata. Nagpupuri po ako, kumakanta pa nga po ako eh. Habang nagsasalita po ako. At pinaisip po niya sa akin yung ganun din pangyayari na gabi noon. Umiiyak din po ako noon nung panahon na nag-aagaw yung dilim at liwanag sa aking buhay, nung panahon na yon. Nag-text po ako dun sa anak kong panganay noon, nag-aaral pa po yung anak ko noon. Nag-text po ako noon, napapaiyak ako. May sinasabi po ako sa kanya na ako'y nagsosorry sa kanya. Kasi po, sabi ko sa sarili ko, sorry anak, sabi ko, bigo ako sa inyo bilang ama niyo. Yung pong oras na yun, napakabigat sa dibdib ko. Yung pag-iyak ko noon, may kaakibat na bigat sa aking dibdib na hindi ko matanggap-tanggap nung panahon na yun. Ibang-iba doon sa nadama ko nung madaling araw na yun, na napakagaan sa dibdib, galak na galak ako. Ngayong panahon na nandito na ako sa Panginoon, galak na galak yung puso ko nung oras na yun. At meron akong sinambit habang pautal-utal na ako'y nagsasalita. Pautal-utal ako nagsasalita, meron akong sinambit na, Ama, tunay na galak ang hatid mo sa mga anak mong kumikilala sa iyo. So naisip ko pong bigla, galak. Ito po siguro yata yung magandang pag-usapan natin ngayon. Kaya yun po yung naging sagot. Alam ko po napakaraming pamamaraan ng Panginoon sa atin kung paano niya tayo pagalakin. Kaya nga po, ako rin po ngayon galak na makapaglingkod sa dakong ito. Kaya po, siguro po tayo rin may kanya-kanyang kagalakan na may babahagi na naganap sa ating buhay na minsan tayo sa mga karamdaman, pinagaling tayo ng Panginoon, nagalak tayo, may mga blessings tayong tinanggap, pinagalak tayo. Yung iba, nakakaawit, pinagagalak tayo ng Panginoon. Kaya ito nga po, ang unang-una kong tatawagin, siya po ay maghahandog ng isang awitin dahil batid kong galak na galak siya dahil birthday po niya kahapon. Si kapatid na Pilar Mananghaya ay maghahandog ng awit. Yes, Lord, tuwiran nga po at tunay na tunay, galak na galak po ang puso ko. Alang mapagsidlan, Lord. Katotohanan, ang puso ko sa iyo, mahal kong Divine Mercy. Bagamat po, ang sabi ko ay mag-aalay lang ako ng isang pasasalamat, ay akmang-akma po ang tema ng kapatid ko, galak, na nung ako po ang nag-facilitator, kung naalala mo ating galak, na nag-uumapaw, muli, ngayon, galak. Purihin ka, Ama. Ibabahagi ko lang po ng maikli. Pag po kasi lahat ibinahagi ko yung aking galak, sa isang buwan pa po tayo makakauwi. Sapagkat simula papagkasilang ko hanggang sa panahon nito, ang galak ko po ay nag-uumapaw. Alam po yun siguro nung mga welcome po, tatang, mga kasamahan po ng aking mahal na tatay sa lay minister po sila ng parokya. Kaya isa pa rin po sila sa galak ng puso ko na nakita ko sila ngayon. Alam po nila ang ba't ako galak kasi alam nila kung gaano ako kamahal ng aking tatang. Kahapon po kasi birthday ko, hindi ko inaasahan na ang aking kapatid ay darating na maluwat ng hindi dumarating sa amin, dumadalaw dahil sa kanyang kaabalahan. Subalit kahapon, sinurpresa po ako, mga kapatid ko, dahil pag po kasi nakita nila yon, talagang galak sila. At yun po, dahil birthday ko lang, kaya umuwi. Kaya ang sabi nila, ate, talagang special ka. Talagang special ako kay Lord. Amen po ba?
Yan po, napakaray pong galak. Napakaray ko pong nakamtan na biyaya kahapon po. Kahapon lang po to Talaga pong ganyan si Lord, masurpresa. Galak din po ako sa kabiyak ng puso ko na talagang pinatotohanan ng Diyos kung gaano niya ako kamahal. Mamatay, mabuhay ako, sabi ng kabiyak ko, ikaw lang ang mamahalin ko. Kaya, amen po ba sa mga kapatid kong choir? Ganyan po kabuti ang Diyos. Kaya ang galak ko po ay nag-uumapaw. Higit lalo po akong naramdaman ng galak na ito mula po nung ang dakong ito ay napili ng Diyos. Ang katauhang Apo Conching, kinalugdan ng Ama. Yun po ang talagang galak na hindi ko po talaga kayang ipaliwanag, kayang sambitin ng salita sapagkat wala po talagang makapapantay sa pinagkaloob ng Diyos sa dakong ito. Napili ang maliit na barangay, napili ang minamahal na Apo Conching na isang parating sinasabi, isang maliit na babae na isang hamak, subalit siya ang kinalugdan ng Ama. Yun po ang tuwirang galak na walang kapantay. Kaya't sa awitin pong ito, pinasasalamatan ko po ang Ama at sa inyo pong lahat na tuwirang tumutungo sa dakong banal na ito na nakatatanggap, na nakadarama sa ating Panginoon. Salamat. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo, walang hanggan. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa kabiyak ng puso ko. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa Apo Conching ko na sa amin pinahintulutan mo ng bawat isa'y makilala kang tuwira. Ginamit kanyang katao
Apo Conching na tuwira nagbabata, nagtitiis ng hirap at dusa na dulo ng tao sa mundo. Salamat sa dakong ito, napili mo maliit na barangay. Kung tawagin paligid Jerusalem, pagdating ng araw at akda, walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo, walang hanggan, walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo, walang hanggan. Purihin, purihin ka, Ama. Sabihin man nila, nabaliw. Kung sa'yo naman nababaliw, Ama, mas mabuti pa. Kaysa mabaliw ka sa sanlibutan, sa kasalanan, at sa kaimpabawawan. Mapagpaimbawaw kung tuwirang tawagin ng tao. Kaya nawa po mga minamahal ko mga kapatid, tayong lahat na naririto, ganap natin tanggapin sa puso, sa isip, sa ating buong pagkatao ang ating Panginoon upang ang ating pong buhay ay tuwirang Kanyang gabayan, upang huwag tayong mawalay sa Kanya, upang ang lahat nating gawin ay maging naayon sa Kanyang kalooban. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Salamat kapatid na Pilar, muli happy birthday. Tunay na galak ang iyong nadama sa dakong ito. Sabi mo nga, ang galak na iyong nadarama ay talagang napakahirap mong ipaliwanag, di po ba? Amen po ba? At ngayon po, ang tatawagin natin, ang susunod na tatawagin natin ay, sabi nga niya, kagalakan niyang makapagbahagi ngayong umagang ito, sa hapong ito. Ang pangalan po niya ay pinabatid lang sa akin. Ang pangalan po niya ay ang ating kapatid na si Marcos. Palakpakan po natin siya. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat.
Medyo nasupresa rin po ng konti kasi nagtutulakan kami dalawa ni kapatid na Lando. Dahil po sa kaganapan, siguro marahil, ito na po yung panahon para yung kagalakan namin sa puso namin. Nung 4 kami magkakasama kahapon ay 5 na nagtungo sa Candaba. Nais ko lang po sa inyo ikwento yung kasaysayan namin kung bakit kami nagalak. Nung pong papauwi na kami, mga 4, dumaan kami ng Santo Domingo, doon kami dumaan dahil control, mahirap pag dumaan sa control, lubak-lubak. Meron pong nagbarilan doon sa tapat. Habang tumatakbo kami, may naghabulan po na nagbabarilan. Nakatatlong putok po sa likodan namin na kami sinusundan. At meron po kami sinusundan nila isang motor. Nung makalagpas po sa amin, sabi ko parang napla tayo. Tinitingnan namin yung gulong, hindi naman. Pero nung dumaan sa amin yung bumabaril, nakita ko po na tabay yung 45, pinuputok ko doon sa kalaban sa sumusunod ng motorsiklo. At ang tinamaan po yung kasunod namin tricycle na driver na walang kaalam-alam. Sumadsad po siya doon sa gilid, dumaan kami ng merahan lang yung daan namin. Nakita ko, sabi ko, patay ito, sabi ko, dahil sa likod po ang tama, nakatapat doon sa puso. Sabi ko sa mga kapatid ko, kapatid, kung ikaw alin sa naangkas sa atin, si kapatid na Iska o si kapatid na Lando ang tinamaan, masakit sa pagkakasama tayo dito, magkakapatid tayo rito. Hindi ko alam kung ano gagawin namin. Pero higit pong napakabuti ng Panginoon sapagkat hindi niya kami pinayagan na may mangyari po sa amin. At sa pagkakataon po niyo, kahit po kami nasa gitna ng panganib, nakapagdasal po kami at lahat po sinasabi ko sa kanila na sabi ko, kaloob ng Panginoon sa atin to. Dahil kung hindi sa Kanya, marahil meron sa atin na nasigrasya. Pero dahil tayo ay malapit sa Kanya, hindi siya pumayag na mayroong mangyayari sa atin. Kaya po kagabi, halos po hindi kami makatulog. At yung nga pong nagkwentuhan kami kaninang umaga, siya raw hindi rin nakatulog. Iniisipin niya kaganapan nangyayari sa amin. Ako rin po hindi rin makatulog. Ang ginawa ko po, naupo ako at pinapasok ko yung Holy Spirit sa aking sarili, nagdasal. At nakabuo po ka ng isang awit na konti. Gusto mo yung marinig? Hindi ko mapigilan, hindi ko mapigilan ang luha sa aking mata, sanhi ng kagalakan na aking nadarama sa gitna ng panganib. Muli mong pinakita na kamit na kaligtasan. Ikaw ang pumatnubay. Salamat sa awat habag, o Ama ko. Hindi ko malilimot mga kabutihan mo. Dapat kang papurihan, o dakilang Diyos ko. At tanging ikaw lamang ang sasambahin ko, at sang iaalay nalalabing buhay ko. Salamat po. Maraming po salamat. Maraming salamat po, Tata Marcos. Tunay nga po na pagkasama natin ang Panginoon sa ating buhay. Hindi niya tayo pababayaan at ililigtas niya tayo parati sa mga kapahamakan.
At tunay na ang inyong inawit ay nagkaloob ng kagalakan sa ating lahat at sa inyo rin po. Lalong-lalo na po sa tatawagin ko pong susunod, ako po ay nalulungkot pag ito po ay hindi nakakaawit. Kaya sigurado pag tinawag ko po siya ngayon, galak na galak siya. Nais ko pong tawagin at palakpakan po natin si Tata Magno Guevara. Salamat po, kapatid. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay tinawagan dito sa lugar na ito upang ako po ay mag-alay ng awit sa ating banal na espiritu sa katawan po ng ating mahal na Apo at sa inyo mga kapatid, mga alagad, mga choir, mga taga-sunod, lalong-lalo na po yung ating mga kapatid na 1, 2, 3! Salamat, salamat. Sorry po, ako po ay galing nilagnat po eh. Pasensya na po kayo. Ang tema po natin eh, galak. Ako po ang masasabi ko, ako po ay tuwan-tuwa. At galak na galak, ako po ay mag-aalay sa inyong lahat ng awit. Ako ay maligaya, magbuhat ng kita'y makilala. Buhay ko'y sumisigla, damdamin wagas sa aking diwa. Banal na espiritu, damang-dama ko na sa aking puso. Ang tapat kong pagmamahal, pagsuyo ko sa'yo habang buhay. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalanginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan. Ang taglay mo, kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalanginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Maraming salamat po, salamat po, salamat po. Sorry po, inuubo ako eh. Maraming salamat, Tata Magno. Kitang-kita ko po yung ngiti sa inyong mga labi. At least napaligaya na namin po kayo. At tunay nga po, na kay sarap-sarap mabuhay kapag malinis ang kalooban. Ang susunod ko pong tatawagin ay buong puso at galak ko pong siyang, buong puso po siyang magbabahagi. Ang pangalan po niya, palakpakan po natin, si Tata Lando. Ang hiwaga ng buhay, di natin matatawaran. Di natin piho kung kailan daratan. Kaya hiram nating buhay upang pangalagaan. Huwag tayong makalilimot, tumawag sa may kapal. Bago po ang lahat, ang iyo pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa inyong lahat. At higit sa lahat sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos Amang Dakila. Sa ating mahal na po kantsing nakilugdan ng Banal Espiritu, mga alagad, mga kaps, mga tagasunod at mga pasyente. Magandang umaga po sa pahapong ito. Napakaganda po ng tema, galak. Marahil sa mga sandaling ito, higit po naming maalayan ng galak ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating Diyos Amang Dakila.
sapagkat ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ibinabalik ko sa Kanya sa po ng aking mga kasamahan kahapon. Kami pong magkakasama, ika nga po masasabing malalapit na magkakaibigan. Dito sa Dambana kami nagkakilala. At walang oras na kami pag nagkaayayaan ay ang bawat isa ay hindi po tumatanggi kung wala rin lang mahigpit na kadahilanan. May tumawag po sa amin, sa aking kabiyak ng puso, isa pong anak na isa rin mabibilang sa kapatiran Divine Mercy. Subalit siya po ay yumao na. At ang anak na ito'y naramdaman ko pong may lumbay sa kanyang kalooban. Kung kaya sa tuwin na kami ay lagi nilang tinatawagan at sa tuwin ay inuusal na kami mamasyal sa kanila. Batid ko po kung ano ang kanyang kailangan. Tulad nga po ng naturang ko, siya'y nalulumbay sapagkat siya'y meron na po siyang 1 taon na ulila sa ina. Kung nakilala niyo po yung matanda rito na po, si Indang Nene kung tawagin. Nasa araw-araw na kanyang pagpunta rito sa loob ng 8 buwan. Talaga pong galak ang naramdaman niya sa kanyang katauhan bago siya pumanaw. Kami pong magkakasama, katulad po ni Tata Marcos, Tita Meti, kapatid na Rose, at ang aking kabiyak ng puso. Pumunta nga kami doon sa ating kapatid na ika nga po, bakas pa rin ang lumbay at ang lungkot sa kanyang katauhan. Nang kami po'y umabot doon, kwentuhan tungkol dito sa Dambana at may konting kainan. Nang dumating po ang oras na dapat kami ay magpaalam na, kami po ay lumisan sa tahanan ng ating kapatid na si Dina, anak po ng Nindang Nene. Mula po sa bayan ng Candaba hanggang po sa Santo Domingo. Doon po sa may ilalim ng mangga sa Santo Domingo, naramdaman ko po yung motor, hirap pong humila. Ang ginawa ko po, hinyanto ko ang motor at sinilip ko po ang gulong. Ito po ay malambot, pero hindi po siya naplat na todo, malambot lang po. Nasa likuran ko po nung kami umalis sa kabayan ng Candaba ang ating kapatid na si Rosie, sapagkat medyo may kalakihan po ang kanyang katawan, kung kaya siya po ang napunta sa likuran ko at ang aking kabiyak ng puso na sa loob. Nang dumating na po nga ang pagkakataon, nahirap nang humila ang aking motor, bumaba po ako, tingnan ko ang gulong at ito nga po ay naplat. Binombahan ko po. Nang ito makuhang tumigas, sabi ko po sa ating kapatid na Rosie, kapatid, doon ka na sa loob at yung kasama ko dito na sa labas. Hindi pa po nagtatagal habang kami po tumatakbong ganyan. Minarinig po ako isang putok. Akala ko po yung gulong ko ang pumutok. Sinilip ko pong ganyan, wala. Nasundan pa po ng isang putok. Nasilipin ko po sa side mirror, isa pong single. Nahahalis yung driver, mapana po sa kanya sasakyan single. At may kasunod pong 2. Pagtapat po sa amin, minsan pa pong pumutok, tapat na tapat po. Kaya napagnilayan ko po at napagkuhanan ko po kung si kapatid na Rosie ang nasa aking puwitan, malamang na siya po ay magulat o magsisigaw. Kasi kabisado ko po ang kapatid na yun, sobrang magulatin. Sapagkat kung siya nga po ang nasa likuran ko, baka nga po sumigaw at kami, ika nga po sa kanyang pagsigaw, baka ang pansin ng humahabol ay sa amin matuot kami ang isa po sa madamay. Nang lumampos po sa amin, minsan paling pumutok at nasabi nga po ni kapatid na Marcos, nasundan pa po ng isa, 5 putok po ang bali. Yung sinusundan po namin, siya po tinamaan. Napakadakila po na ama. Sapagkat ika nga po, lagi ko pong napagninilayan. Katotohanan po, ang sa tuwin ay inuusal na banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang mga katagang, mahal na mahal ko kayo. Kaya po, labis din pong nagagal. At habang apo'y nakahiga, nakaganyan po ako, pinagninilayan ko po. Kung ang kabiyak ng aking puso ay siyang tinamaan, napakalungkot po ng pangyayari. Subalit, ang pakiramdam ko po nung may nagsalita po sa mga kasamahan ko, itabi mo, hinto mo. Subalit hindi ko po nakuhang itabi, hindi ko nakuhang ihinto. Sa halip, ang tangang ko po sa manubela ng aking motor
ay todo higpit. Subalit ang kanyang lakad po ay banayad. At akin po napagnilayan. At nakuha ko po sa aking isipan na kami patuloy na ginagabayan ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos Amang Dakila. At naimustra ko pa nga po sa kapatid na Marcos, dinipahan kako tayo, kaya ang walang nangyari sa atin. Isipin po ninyo, bago po umabot doon sa isang nadamay, dapat sana kami muna sapagkat napakalapit po namin. Kaya po, galak na galak po ang aking kalooban sapagkat sa tuwin na hindi po kami pinababaya. Damandama ko po. Nasaan naman kami tumungo. Talagang kasama po namin siya. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Diyos Amang Dakila, sa tuwi na po ipanahanin nyo sa inyong kaisipan, sa inyong puso. At pagdating din po sa karamdaman, ipagkaloob niyo po sa kanya. At humiling po kayo sa kanya. At ang kagalingan o anumang problema sa inyong buhay, inyo pong makamtan. Kaya 100% lang po tayo magtiwala sa kanya at ito ipagkakaloob. Kaya ang lahat ng papurit pasasalamat ay aking ibinabalik sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Diyos Amang Dakila. Maraming salamat po at muli magandang umaga po sa pahapong ito. Salamat po, Tatalando. Talaga pong ang Panginoon, tunay na galak ang hatid niya sa mga anak niyang kilala sa Kanya. Na yun po ang ipinabatid din sa akin nung madaling araw na pinagalak niya ako. Napakarami po sanang nakalinya pa sa aking mga tatawagin. Subalit ang mahal na po ay nandito na. Tunay po talagang ang kagalakan ay lagi niyang ipinahatid sa atin. Sa totoo lang po, para bang naging virus yata ngayon, nagkahawahan na pagmula nung magumpisa ako. Si kapatid din, nakita ko kanina nung kumakanta si kapatid na Pilar. Kaya po, maraming salamat po sa mga nagbahagi at nagkaloob ng awitin ngayong umaga. Kaya po, ang lahat po ay naanyayahan ng tumayo, sabay-sabay natin